Matatag Curriculum, EPP, ICT, Grade 4, Quarter 1, Aralin 2. Digital Citizenship. Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Magandang buhay mga bata! Kumusta? Handa na ba kayo sa ating bagong aralin ngayong araw? Kung oo ang iyong sagot, simulan na natin. Ang ating aralin ay tungkol sa digital citizenship. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong magiging guro. Simulan na natin. Mga kasanayang pampagkatuto. Ang mga mag-aaral ay naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan, bahagi at basic operation ng computer. Mga pamantayan sa pagganap. Ang mga mag-aaral ay nakagagawa ng iba't ibang dokumento gamit ang computing device at productivity tools. Mga kasanayan, natatalakay ang wastong posisyon, layo, at oras sa paggamit ng computer at iba pang computing devices. Naipaliliwanag ang mga panuntunang pangkaligtasan sa paggamit ng internet. Narito ang ating mga layunin. Una, nasasabi ang wastong posisyon, layo, at oras sa paggamit ng computer at iba pang computing devices. Ikalawa, nauunawaan ang kahalagahan ng tamang posisyon, layo, at oras sa paggamit ng computer at iba pang computing devices. Ikatlo, nasasabi ang kahalagahan ng online security at safety. Ikaapat, na ipapakita ang wastong paraan ng paggamit ng internet para mapanatili ang kalusugan at kagalingan. At ikalima, nakagagawa ng poster na nagpapakita ng pagpapanatiling ligtas sa paggamit ng internet. Sa ating mundo ngayon, ang paggamit ng internet ay bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng internet, nagkakaroon tayo ng access sa iba't ibang impormasyon, komunikasyon, at mga digital na aktibidad. Gayunpaman, kasama ng mga benepisyong ito ay may mga panganib din na dapat nating paghandaan. Mahalaga na malaman natin kung paano protektahan ang ating sarili at manatiling malusog habang ginagamit ang teknolohiyang ito. Bakit mahalaga ang kalusugan at kaligtasan sa paggamit ng internet? Paano makakatulong ang kaalaman sa digital health and online security sa inyong pang-araw-araw na paggamit ng internet? Number 2, ano ang mga benepisyo ng pagiging ligtas at maingat sa ating online activities? Ngayong araw, masasagot natin ang mga katanungan na iyan. Ang una nating paksa ay digital citizenship, digital health and wellness.
Ano nga ba ang digital citizenship? Digital citizenship ay ang matagumpay at positibong pakikilahok sa mga teknolohiyang digital na nagpapahintulot sa mga individual at komunidad na magbuo ng mga halaga, kasanayan, pananaw at kaalaman. Digital health. Digital health ay ang paggamit ng teknolohiya at digital na mga platform upang mapabuti ang kalusugan at kagalingan ng mga tao. Digital wellness. Digital wellness ay ang pagpapahalaga sa malusog at makabuluhang relasyon sa teknolohiya. Online security. Online security ay ang paggamit ng iba't ibang proseso at teknolohiya upang maprotektahan ang mga datos, mga network, mga server, mga computer, at mga elektronikong sistema laban sa masasamang atake. Online safety. Online safety ay ang pag-iingat para manatiling ligtas sa internet. Computer virus. Computer virus ay isang uri ng programa na ginawa upang makapanira ng mga lehitimong aplikasyon o iba pang programa ng computer. Malware. Malware o malicious software ay idinisenyo upang makasira ng computer. Sa pamamagitan ng malware, maaaring iligal na makuha ang sensitibong impormasyon mula sa computer. Ang digital health and wellness ay mahalaga sa ating lahat. Ito ay nagbibigay daan sa atin na maging mas responsableng gumamit ng teknolohiya para sa ating kalusugan. Dapat maging ligtas at kapaki-pakinabang sa lahat ang paggamit ng kagamitan at pasilidad sa Information and Communication Technology o ICT, katulad ng computer, email at internet. Kailangang mahusay na mapag-aralan ang mga gabay sa ligtas at responsableng paggamit ng computer, internet at email sa paaralan. Ano ang mga ginagawa ninyo para mapanatiling malusog ang inyong sarili habang gumagamit ng computer o gadgets? Ano ang mga nararanasan ninyo na maaaring makasama sa inyong kalusugan habang gumagamit ng internet? Narito ang tamang posisyon sa paggamit ng computer. Ang tamang posisyon ng paggamit ng computer ay mahalaga upang maiwasan ang pinsala sa katawan tulad ng pananakit ng likod, leeg at mga mata. Tingnan natin ang gabay na ito mga bata. Una, 45 to 70 centimeters o 18 to 28 inches dapat ang layo ng mga mata mula sa monitor. Ikalawa, dapat na mas mababa sa mata o eye level ang monitor. Ikatlo,
Wasto ang direksyon ng monitor para maiwasan ang direktang liwanag. Ika-4, hindi sumasayad ang hita sa ilalim ng mesa kung saan nakapatong ang monitor. At ika-5, bahagyang nakatagilid ang hita. At ang ika-6, bahagyang nakatagilid ang braso. Ika-7, nakasandal ang likod. Ika-8, pantay-pantay ang braso at balikat. At ang panghuli, i-relax ang balikat. Sundin natin ang gabay na ito para mas maging ligtas ang ating paggamit ng computer. Narito ang ilan pang mga paalala upang maging ligtas at maayos ang paggamit natin ng computer. Una ay ang pag-upo. Posisyon ng likod. Panatilihing tuwid ang iyong likod at huwag magkurba. Ang iyong likod ay dapat suportado ng upuan. Puwang sa likod. Magkaroon ng sapat na puwang sa likod upang hindi ka sumandal ng sobra sa upuan. Ikalawa ay ang mga mata. Tiyaking may sapat na ilaw sa paligid at gamitin ang 20-20-20 rule. Bawat 20 minuto, tumingin sa isang bagay na 20 talampakan ang layo mula sa iyo sa loob ng 20 segundo. Ikatlo ay ang paggalaw. Huwag kalimutan ang magpahinga at mag-ehersisyo paminsan-minsan. Tumayo at maglakad-lakad tuwing 30 minuto upang mabawasan ang tensyon sa katawan. Ikatlo ay ang upuan. Pumili ng upuan na may magandang suporta sa likod at adjustable na taas. Ang iyong mga paa ay dapat nakalapat ng flat sa sahig o sa footrest. At ang iyong mga tuhod ay nasa parehong taas o bahagyang mas mataas kaysa sa iyong mga balakang. Ika-4 ay lamesa. Ang taas ng lamesa ay dapat na nasa antas na magbibigay daan sa iyo na mag-type ng natural na nakabaluktot ang mga siko. At ang iyong mga braso ay nasa 90 degrees na anggulo. Keyboard at mouse. Para sa keyboard, dapat ang keyboard ay nasa antas na magbibigay daan sa iyo na mag-type na ang mga siko ay nasa 90 degree na anggulo at ang mga kamay ay nasa parehong antas ng keyboard. Ang mouse naman, ilagay ang mouse sa parehong antas na keyboard para hindi mag-abala sa pag-abot. Ang iyong mga braso ay dapat nasa parehong antas habang ginagamit ang mouse. Para sa monitor, taob at distansya. Ang monitor ay dapat nasa tamang taas kung saan ang tuktok ng screen ay nasa o bahagyang sa itaas ng linya ng mata. Ang iyong mga mata ay dapat nasa distansya ng 20 to 30 pulgada mula sa screen. Ang mga mata mo ay dapat may bahagyang pababang anggulo kapag tinitingnan ang screen. Sa pagsunod sa mga tagubiling ito, makakatulong ito sa pagpapanatili ng magandang postura at pag-iwas sa mga sakit na dulot ng labis na paggamit ng computer. Narito ang ating gawain. Maglagay ng check sa hanay ng thumbs up icon kung oo ang sagot at ng thumbs down icon naman kung hindi. Narito ang pamantayan sa paggamit ng computer.
Number 1, may sandalan ang upuan at maaaring i-adjust ang taas nito. Thumbs up or thumbs down? Number 2, habang nagtatype, mas mababa ng kaunti ang keyboard sa kamay. Thumbs up or thumbs down? Number 3, bahagyang nakaangat ang kabilang dulo ng keyboard. Thumbs up or thumbs down? Number 4, nakaupo ng tuwid at nakalapat ang mga paa. Thumbs up or thumbs down? Number 5, tama lang at hindi masyadong mahigpit ang pagkakahawak sa mouse at naikiklik ito ng mabilis. Thumbs up or thumbs down? Number 6, walang liwanag na nakatapat sa monitor screen. Thumbs up or thumbs down? At ang panghuli, number 7, tinaasan o binabaan ang liwanag o brightness ng monitor hanggang sa maging komportable sa iyong paningin. Thumbs up or thumbs down? Narito naman ang mga gabay para sa kasiyasiya at responsableng paggamit ng internet para sa mga bata. Number 1, limitasyon. Mahalaga na ang mga bata ay may limitasyon sa kanilang paggamit ng internet. Dapat nilang malaman kung hanggang saan lamang sila dapat mag-browse o maglaro online. Ito ay upang maiwasan ang pag-aaksaya ng oras at mapanatili ang balanse sa kanilang buhay. Number 2, think before you click. Isang mahalagang prinsipyo ang think before you click. Bago i-click ang anumang link or button online, dapat suriin muna kung ito ba ay ligtas at kung mayroon itong potensyal na makasama. Number 3, respeto. Tinutukoy nito ang paggalang sa iba, lalo na sa online community. Dapat tayo ay magpakita ng respeto sa mga kapwa natin netizens. Huwag mag-post ng masasakit na salita at iwasan ang cyberbullying. Number 4, positibong paggamit. Ang internet ay isang malaking tulong sa edukasyon, komunikasyon, at iba pang aspeto ng buhay. Dapat gamitin ito para sa positibong bagay, tulad ng pag-aaral, pagbuo ng kaalaman, at pagtulong sa iba. Tandaan ang responsableng paggamit. Bilang mga bata, kailangan nating maging responsable sa ating online behavior. Ito ay kasama na ang pag-iwas sa pag-post ng personal na impormasyon, paggamit ng social media ng maayos, at pag-unawa sa mga panganib ng online world. Para sa ating panghuling gawain para sa araling ito, isulat sa graphic organizer ang mahahalagang alalahanin para sa ligtas at responsableng paggamit ng internet. Posisyon, layo at oras sa paggamit ng computer at iba pang computing devices. Isulat ito sa iyong kwaderno. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at